Magandang araw mga kapatid, kamusta kayo? Happy New Year nga pala. At ngayon po ay mag-aaral na naman po tayo ng salita ng Diyos. Tara, simulan na natin. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa Everyday We Choose Jesus Christ. At ang ano bang mga benepisyo natin pag pinili natin si Kristo sa ating buhay? Ito ay pag-aaralan natin ngayon. Bagay ang magbabago sa ating buhay pag pinili natin si Jesucristo na maging parte siya ng ating buhay araw-araw. Nasusulat sa aklat ng Efeso 4:24. At ang dapat niyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Kitang-kita natin na sa aklat ng Efeso na ang imahe ni Jesucristo ay kung araw-araw nating dadalhin sa ating buhay ay magdadala ng malaking pagbabago sa ating pang-araw-araw na kilos, pananalita at galaw. Kaya alam ko yung mga members ng Children of Light ay may ganitong mga katangian. Kasi araw-araw natin na dinadala si Jesucristo sa ating buhay. Ang unang-una na magbabago sa atin ay ang your words will be truthful. Nasusulat sa Mateo 5:37. Sabihin mo na lang ang oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sa masama. Makikita po natin dito na ang pag si Kristo ang nasa ating pang-araw-araw na buhay, hindi tayo nagtitinikling sa ating mga sagot. Minsan masama, minsan mabuti. Hindi po ganon ang nangyari. Nagiging totoo tayo sa ating salita. Kung oo ay oo. At kung hindi, hindi. Kung may mga kagaya ng kabataan ngayon, sila mag-vape, magsigarilyo, tinatanggihan na natin ng isang oo. Hindi yung, sige, baka sa susunod. Yung mga ganun, no? Medyo exaggerated yung example, pero kasi ang alok ng demonyo minsan tempting, no? Pero tayo bilang mananampalataya ng Panginoon Diyos at miyembro ng Children of Light, tayo ay nagiging truthful sa ating salita. Kung oo, ay oo na para sa Diyos at hindi natin papayagan. Pangalawa, no? Pag si Kristo ay nasa ating buhay, araw-araw, you are not controlled by anger. Nasusulat sa Kawikaan 14:29. Ang mapagpasensya ay masigit ang karunungan, ngunit ang madaling magalit ay nagpapakita ng kahangalan. Napakahalaga po na hindi tayo nakokontrol ng ating galit, lalo tayo ay nire-represent natin si Kristo araw-araw sa ibang tao, pinapakilala natin siya sa maraming tao, kaya dapat hindi po tayo makitaan na tayo po ay nagiging magagalitin. Sabi nga, no, natural lang naman sa isang tao na nagagalit, pero kung pwede nating mapigilan, kasi alam natin na nire-represent natin si Kristo, ay control natin ang ating galit. Kasi pagkasama naman natin si Kristo, nakokontrol natin yun, no? Tsaka alam nyo po, marami pong nagkakasakit ngayon dahil sa yung maraming kinikimkim sa kanilang puso. Isa rin pinagmumulan ng sakit na cancer ay ang yung galit ng ating puso na hindi natin makontrol, no? Nagre-release kasi siya ng mga bagay-bagay sa katawan natin na nakakasama sa ating kalusugan. Kaya bilang mananampalataya at si Kristo ay nasa atin araw-araw, nakokontrol po natin ang ating galit. Pangatlo, pag si Kristo ay nasa atin, nagiging hard worker tayo, no? Nagiging masipag tayong tao. Nasusulat sa aklat ng Kolosas 3:23. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso, na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Papansin po natin na ang Panginoon Diyos ay sinasabi sa atin na
kung tayo po ay may mga trabaho, kung tayo po ay guro, kung tayo po ay ordinary empleyado, gagawin po natin tapat ang ating trabaho kasi alam po natin na tayo po ay mananampalataya ni Kristo. Ang isang mananampalataya ni Kristo na kasama niya araw-araw si Kristo ay isang masipag na worker, no? Hindi lang tayo masipag pag tayo ay nagsiserve sa gawain. Sa pang-araw-araw na buhay natin, habang nagtatrabaho tayo, pinapakita din natin na nakikita nila si Kristo sa atin, sa ating kasipagan. Kasi ang mga sumusunod kay Kristo ay mga masisipag na tao at gumagawa ng tama sa kanilang mga trabaho. Kaya napakalaking bagay, no? Kasi isang blessing po na binigay sa atin ng Diyos ay yung mga trabaho na binibigay sa atin na paaral sa ating pamilya, sa mga anak natin, nakakabigay sa atin ng pagkain sa pang-araw-araw. Binigay ito ng Diyos sa atin upang pangalagaan at pagsipagan natin, no? Ang isang mananampalataya ay may taglay na kasipagan. Ang isang Children of Light po ay masipag na worker. Pang-apat, ang isang mananampalataya na may nandyan sa kanya si Kristo araw-araw ay nagbibigay generously, no? Nasusulat sa Corinthians chapter 9 verse 5. Iano ko na lang sa English, no? Kasi maganda rin pakinggan sa English yung no. Therefore I thought it necessary to exhort the brethren to go to you ahead of time and prepare your generous gifts beforehand, which you had previously promised, that it may be ready as a matter of generosity and not as grudging obligation. Makikita po natin na sa panahon po ng mga churches ni St. Paul ay pinapauna na po nila na yung mga pinangako natin na ibibigay natin sa gawain para sa Diyos ay ipinangako na natin ng maluwag sa ating puso, no? Generously, hindi obligasyon. Kaya ang pagbibigay po natin, lalo sa ating community, sa ating mga gawain, ay pinaghahandaan natin kasi alam natin ang kabanalan nito at marami itong magagawa na mga bagay para ipahayag ang salita ng Diyos. Kaya ang isang member ng Children of Light ay hindi na uobliga, kundi nagbibigay ng bukas sa kanyang puso ang mga abuloy niya, ang mga inaalay niya, kasi alam niya na malayo ang mararating nito para sa gawain ng Diyos. Panglima, ang isang tao na nasa kanya si Kristo, araw-araw ay hindi gumagamit ng bad language. Mababasa po natin sa aklat ng Efeso 4:29. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makakapagpalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Napakahalaga po ng pagbabagong ito pag nasa atin si Kristo kasi ang paggamit ng mga masamang salita ay naaalis na sa atin ng natural, no? Kasi alam natin na hindi dapat to sa isang mananampalataya. Sabi nga ng isang katuruan sa Biblia na pag ang tumutubo sa puno ng mansanas ay dapat hindi tubuan ng iba pang mga bunga. Kaya ang bumubunga lang sa ating pagkatao ay ang mabubuting salita. Kasi nakita naman natin na nakasulat sa banal na kasulatan na ang paggamit ng hindi magagandang salita ay hindi sa Diyos. At tayo po, pag araw-araw na sa atin si Kristo, ay alam natin na gagamitin natin at natural sa atin ang paggamit ng mga tamang salita. Walang mga masasamang salita na lalabas sa ating bibig. Panghuli ay your words are good and helpful. Pag tayo po ay may Kristo sa ating buhay araw-araw, tayo po ay nagiging mabuti at matulungin. Wala tayong hinahangad na masama para sa ating mga kapwa kasi alam natin na kung ito ba ay gagawin ni Kristo, kung siya ay nasa harapan natin, what would Jesus do? Siguro yun na magandang guide natin sa ating buhay. Kung si Kristo kaya ang nasa harap ng ganitong sitwasyon, ano kaya ang gagawin niya? Yun ang maganda nating guide araw-araw, na what would Jesus do? Kaya sana nakatulong po ang ating pag-aaral ngayon na maging kasama natin si Kristo sa pang-araw-araw nating buhay bilang manggagawa, bilang
ordinaryong member ng Children of Light at isang masipag na empleyado. At ayun, tapos na naman natin ang isang pag-aaral sa linggong ito at nananalangin ako na lagi tayong safe at healthy at patuloy sumainyo ang katotohanan. God bless!